Ang parol ng nawawalang kaluluwa. Sa tahimik na bayan ng Bacoor, na matatagpuan sa pagitan ng mga burol at isang madilim na baybayin, buhay na buhay ang buong nayon tuwing pista ng mga patay. Panahon ito ng pag-alala sa mga yumaong mahal sa buhay, kung saan ang mga parol ay itinataguyod upang tulungan ang mga kaluluwa na makabalik sa kanilang mga tahanan. Ngunit sa bawat piyesta, may isang parol na hindi matutumbasan ng iba. Ang parol na ito ay kumikislap ng kakaibang liwanag, at kahit ang pinakamalakas na bagyo ay hindi kayang patayin ng apoy. Tinawag itong salamangka ang parol ng bruha. Si Liza, isang kabataang dalaga, ay lumaki nang naririnig ang mga kwento tungkol sa salamangka. Ang kanyang lola, nakilala sa kanyang malalim na kaalaman tungkol sa mga sinaunang tradisyon, ay palaging nagbabalita tungkol sa pinagmulan ng parol at nagbabala na huwag lumapit dito. Ang parol na yan ay hindi lang para sa mga patay, wika ng kanyang lola, na may matigas na tono. Ito ay kumakatawan sa mga kaluluwang nawawala. Ngunit sa kabila ng mga babala ng kanyang lola, hindi maikakaila ang pagiging mausisa ni Liza. Ang ideya ng isang parol na mayroong ganung kalakas na liwanag, na hindi kayang patayin ng bagyo, ay laging nagbigay sa kanya ng kaba at tuwa. Taon-taon niyang pinagmamasdan ang salamangka tuwing pista, ngunit hindi niya lubos na nauunawaan ang kapangyarihan nito. Ngayong taon, nagbago ang lahat. Sa gabi ng piyesta, ang plaza ng bayan ay puno ng mga pamilya na nag-aayos ng kanilang mga parol. Bawat isa ay may mga ukit na simbolo at disenyo bilang paggalang sa mga yumao. Ang hangin ay puno ng amoy ng insenso at sariwang puto na niluluto sa kanto. Habang abala ang pamilya ni Liza sa pag-aayos ng mga handog, nakita niya ito, ang salamangka na parol, kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati, na para bang ito ay naghihintay lamang sa kanya. Hindi nagsalita si Liza sa sinuman. Tumakas siya mula sa kanyang pamilya. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok habang tinatahak niya ang makipot na kalye, malayo sa mga kislap ng ibang parol, patungo sa madilim na kanto ng bayan kung saan matatagpuan ang salamangka. Nakatago ito sa pagitan ng dalawang matandang puno, ang kanilang mga sanga ay baluktot at tumutok sa langit, nagbabalot ng mga anino. Ang parol ay nakatayo sa gitna ng isang maliit na kaluwagan, ang apoy nito ay sumasabog ng ligaya, nagbabalik ng mga matitingkad na anino sa paligid. Habang papalapit siya, naramdaman ni Liza ang isang malamig na hangin, ngunit hindi siya nakayanan ng kabang dulot ng kanyang pagkausisa. Nilapitan niya ang parol at nang magdapo ang kanyang mga daliri sa ilaw nito, isang tinig ang bumulong sa dilim. Liza, tinatawag siya. Tumigil si Liza sa galaw. Sino ka? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Ang bulong ay lumakas, parang isang awit. Lumapit ka. Liza, Lalong lumakas ang malamig na hangin at ang liwanag ng parol ay pumutok pa, nagbigay ng isang matinding glow na tinatanglawan ang paligid sa isang malakristalang liwanag. Ang mga anino ay nagsimulang gumalaw at bago siya makagalaw, parang tinangay siya sa liwanag. Nang magmulat siya ng mata, hindi na siya nasa bayan. Ang tunog ng piyesta, ang amoy ng insenso, at ang huni ng mga tao ay nawala. Sa halip, nakita niya ang sarili sa isang malawak na dilim, na tanging mga parol ang nagbigay liwanag, bawat isa ay may mga pangalan ng mga kaluluwang naipit sa pagitan ng mga mundong buhay at patay. Ilang mga pangalan ang kanyang nakilala mula sa mga kwento ng matatanda, ang iba ay hindi pamilyar. Saan ako? Tanong ni Liza, habang ang kaba ay sumisingaw sa kanyang katawan. Isang anino ang lumapit mula sa dilim, isang lalaking matangkad, manipis, at nakasuot ng mga basag na balabal, ang mukha ay natatakpan ng kapote. Lumapit siya at inabot ang kamay, malamig tulad ng yelo. Nawawala ka, sabi ng lalaki, ang tinig ay umuukit sa katahimikan. Tumahimik si Liza. Hindi ako nawawala. Ako mausisa lang. Hindi ko sinasadyan. Pinaalab mo ang mga espiritu, sabi ng lalaki, ang tinig ay parang isang malamig na hangin. Ang salamangka ay tumatawag lamang sa mga handang harapin ang katotohanan ng kanilang kaluluwa. Tinawag mo sila at ngayon, babalik sila sa iyo.
Bago pa siya makapagtanong, isang malakas na tunog ang sumalubong sa kanyang pandinig, mga tinig, mababa at malungkot, nagsimulang awitin ang kanyang pangalan. Ang mga anino ay gumalaw palapit sa kanya, ang mga anyo ay hindi maipaliwanag, ngunit naramdaman niyang tinitingnan siya, nagmamasid. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Liza. Ang parol ay hindi lamang gabay para sa mga patay, ito ay isang pintuan patungo sa mundo ng mga kaluluwang nawala, yaong mga hindi pa tuluyang namatay at hindi rin buhay. At ngayon, siya ay isa sa kanila. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot habang ang anino ay lumapit pa. Nandyan ka na, at ngayon, kailangan mong pumili, bumalik sa mundong buhay, ngunit huwag na itong ipagsabi, o manatili sa kanila at maglakbay sa dilim magpakailanman. Naramdaman ni Liza ang kagustuhang sumigaw, tumakbo, ngunit ang lupa sa ilalim niya ay parang lumubog. Ang liwanag ng parol ay kumikilos, at bago pa siya makapagsalita, nahulog siya sa dilim. Kinabukasan, hinanap ng kanyang pamilya si Liza. Natagpuan nila ang salamangka na parol, patuloy na kumikislap sa clearing, ngunit wala ng bakas ni Liza. Ang pagkawala niya ay naging usap-usapan sa bayan, ngunit walang naglakas loob na magsalita tungkol sa parol. Bawat taon, habang ang piyesta ay papalapit, napapansin ng mga tao ang isang bagong parol sa display, isang parol na may bagong pangalan na nakaukit. Ngunit ang alamat ng salamangka ay patuloy na lumalago. At tuwing taon, kapag tahimik ang hangin, naririnig ng mga taga-bayan ang isang malambing na bulong sa hangin, "Lumapit ka," ang tinig ni Liza, tinatawag mula sa kabilang mundo. Ang tanong ay patuloy na bumangon, sino kaya ang tatawagin ng parol sa susunod?